piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, na sa atin ay bumubuhay araw-araw. Sa araw pong ito, tayo po ay patuloy na magpapalago at patuloy na magpapatatag sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating pong pakikinig at pagbubulay-bulay ng Kanyang salita. Tayo po ay manalangin saglit. Panginoon, kami po ay nagpapabasbas sa iyong banal na Espiritu upang sa aming pakikinig ay tunay na ito po, Lord, ay mailagay sa aming mga isip at maitanim sa aming mga puso upang aming pong maisapamuhay. Gabayan mo kami, banal na Espiritu. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang ibibigay po at ibabahagi sa atin ng Panginoong Diyos mula sa Kanyang salita ay nasa unang Timoteo chapter 2, verse 1 to 3. Ang sabi po sa Mabuting Balita Biblia, una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga lider na nasa katungkulan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. In verse 3, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ang title po nito is Panalangin nakalulugod sa Diyos or tinatawag na prayer request, no? Kahilingan. Alam niyo po, binanggit po rito ng Panginoon through Apostle Paul na dinidisciple niya po o tinuturuan niyang lumago ang isang kabataan na si Timoteo. Itinuro niya po, ano ba ang panalangin nakalulugod sa Diyos, kinalulugdan ng Diyos at mabuti para sa lahat. Sabi niya po rito, una sa lahat ipinapakiusap ko. Ibig sabihin po, ang panalangin po ay hindi po siya nagpipilit sa Diyos o hindi natin pinipilit ang Diyos, no? Meaning, ito ho ay ating pinapakiusap kasi ito nga po ay kahilingan. So this is a prayer request to our God, no? Na kung saan, kung ano yung ating mga kinakaharap na problema at ano yung mga kailangan natin sa buhay na ito, ay maidulog natin sa Diyos na hindi natin inuutusan ng Diyos. Amen. Kundi tayo po ay nagre-request lamang sa Diyos. Because it is the will of God to pray na merong pagpapakumbaba. Yung tinatawag na prayer of humility. At ang sabi ng Panginoon, ang Diyos mismo ay nalulugod kapag po tayo ay may panalangin ganyan, na humihiling, no? Lord, kung ano yung kalooban mo. Lord, kung ano yung gusto mo. At alam naman natin, kung anong kalooban at ang gusto ng Diyos, ay nakakabuti po para po sa ating pong lahat. Ngayon pong December, di ba, marami tayong mga prayer requests o marami tayong mga requests, mga hiling, di ba? Anong hinihiling mo sa iyong ninong at ninang? Anong hinihiling mo sa iyong nanay at tatay? Anong hinihiling mo sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay? But the question is, ano hinihiling mo para sa Diyos? Amen. Alam niyo po, sa mundo, ang mga hinihiling natin, mga material na bagay lamang. Pero sa Diyos, ang Kanyang pinahihiling sa atin ay hindi lang sa mga material na bagay, kundi sa spiritual na mga bagay. Ito po kasi ay yung hindi nawawala, hindi nasisira, hindi naluluma, laging bago, laging sariwa. At talagang pagpapala po sa ating lahat. Now, sabi niya rito, ito daw po ay pagdulog na kung saan tayo po ay humihiling. Ito na, tingnan nyo ha, tayo ay nananalangin, yung proseso ho nung kanyang request into prayer na, tapos pagsamo, ayan na, yung kanya na pong pakikiusap. Pero ang sabi niya po, at may pasasalamat. Bakit itong kalooban ng Diyos? Kasi sabi niya, kapag tayo po nananalangin ng ganyan, ipanalangin niyo ito para sa lahat ng tao. O, lalo na ho ngayon, bakit tayo kailangan humiling, manalangin, magsamo na may pasasalamat sa kalalagay lang po ng ating bansa, di ba po? So ipanalangin natin maging ating pong mga leader sa gobyerno po natin. Hindi lang sa gobyerno, mga leader sa ibang bansa na nagkukos ng mga alitan, sigalot, di ba? What for? Ano pa sinasabi ng Kapaskuhan daw ay para sa kapayapaan, di ba?
peace to the world, no? Na kung saan ay hindi nagiging peaceful kasi nga ang mga tao po ay may kanya-kanya pong mga gustong gawin sa buhay na minsan at kadalasan hindi na kalooban ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos na laging nagigera? Kalooban ba ng Diyos na laging nagkakagulo, nag-aaway, hindi magkaintindihan, walang mga pagkakasunduan, di ba? Hindi po yung kalooban ng Panginoon. Kaya nga nung ang Panginoong Jesus ay dumating dito, magsiselebrate tayo ng Kapaskuhan, di ba? Tinawag siyang Prince of Peace. Prinsipe ng kapayapaan, ang dala niya sa atin ay kapayapaan. At hindi lang to para sa isang tao o hindi lang para sa isang bansa, kundi sa buong mundo. Kasi sabi niya, sa inyong kahilingang ito, ipanalangin niyo, ipagsamo niyo, makiusap, humingi ng awa sa Diyos. Kaya nanalangin di ba tayo, Lord, parang awa mo na, mahabag ka sa amin, mahabag ka sa aming bansa, mahabag ka sa aming mga kababayan, at sa lahat ng mga tao, lalo na yung mga nasasalanta ng mga bagyot unos at mga gera. Kasi nga, nais ng Diyos, ang lahat ng tao ay tulungan. So, sa pananalangin natin ng mayroong pagsamo, mayroong pasasalamat, dinideklara na ho natin papasalamat tayo kasi ang panalangin na nagpapasalamat, dinideklara mo na yun ay sasagutin ng Diyos. At alam naman natin yan, pagkalooban ng Diyos, talaga hong sure, Jesus is the answer. Binigay na nga niya, problema natin kasalanan, di ba? Nung anong mga tao doon ay nanalangin, bigyan tagapagligtas, sinagot, binigay ang Panginoon ang ating Panginoon Kristo. That's why Jesus is the reason of the season. Amen. Kaya yan po ay dapat maintindihan lahat ng mga tao. Kaya po tayong mga mananampalataya, tayong mga anak ng Diyos, na dahil tayo nag-anak ng Diyos, dahil tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay, hindi lang sa buhay na ito, maging sa buhay pandarating, sa buhay na walang hanggang, ay ipaliwanag natin ito. Sabihin natin na pinapanalangin namin kayong lahat. Bakit? Mahal kayo ng Diyos. May na magtatanong, di ba? Pati ba kaaway? Yes! Sabi ng Panginoon, mahalin mo yung kaaway. Di ba? Sabi pa nga, ipakainin mo pa. Di ba po? At mahirap gawin yan kung wala tayong pananampalataya sa Diyos. Hindi natin kayang mahalin ang mga taong umuusig sa atin. Okay? But because of the love of God, naintindihan natin ang kalagayan nila, maaaring hindi pa sila mananampalataya, di pa nila alam, namumuhay pa sila sa laman, namumuhay pa sila sa mga amok-amundong bagay, puro galit, puot, sama ng loob, paghiganti, no? Inggit, pagkukumpara, kawawa sila. Na which is na-experience natin noon nung wala pa tayo sa Panginoon. Pero ngayon, nasa Panginoon na tayo, naintindihan natin sila. Kaya, imbis na tayo maghusga, magagalit sa kanila, anumang uri, anumang lahi, anuman ang kultura nila, nahahawag tayo sa kanila. Kaya yun yung utos ng Panginoon. No, ang kanyang batang-batang disipulo na si Timoteo, no, ang leader niya noon ay si Pablo. Sabi niya, okay, panalangin mo lahat ng tao, ha. Huwag kang mamimili, di ba? Lahat ng tao kasi mahal ng Diyos. Ano sabi sa puso ng Biblia at ang puso ng Diyos? Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Tayo lahat yun, eh. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po'y regalo ng pagpapatawad. Regalo po ng pagbigay ng pag-asa sa mga tao. Kasi nga, sabi sa Biblia, isa man ay ayaw ng Diyos mapahamak. No one should not perish. Right? At sabi niya, sa pananalangin nito sa lahat ng tao, bakit? Sabi niya, sa verse 2, idalangin niyo rin ang mga leader na nasa kantong kungkulan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Diba po? Kaya meron tinatawag na prayer for the nation. Hindi po natin susukuan, kundi pupusuan po natin ang ating mga leader na nahalal. Okay? Maging mananampalataya man sila o hindi. Ipanalangin natin sila sa mga hindi mananampalataya ay magkaroon sila ng conviction, mabuksan ng puso at ng isip para ang paglilingkod ay paglilingkod na makadiyos, hindi makasarili. Hindi makamundo. Yan ang naging problema sa lahat ng bansa. Kapag ang isang leader ay hindi natin na ipanalangin, tumitigas lalo ang puso, tumitigas ang ulo, nagiging mapagmataas, nagiging manhid, walang awa sa mga tao. Gera dito, gera doon, walang pagpahalaga sa bata, matanda, kawawa. Nadudurog ang mga ipunan ng mga tao, mga buhat kabahayan, kawawa, di ba? Kaya sabi niya, ipanalangin nyo ang mga nasa katungkulan. Ibig sabihin, kahit gaano man sila kasama, hihipon sila ng Diyos, hindi ho natin kaya yan, pero kaya ng Diyos kasi may banal na espiritu na hihipo sa kanila. Kaya sabi ng Biblia, kapag ang namumuno ay matuwid, nagagalak ang bayan. So ngayon, may problema bayan natin, panalangin natin yan, no? Ang ating pong mga top leadership, Presidente and Vice President. At ang sabi niya, ang resulta ho niyan, sa panalangin kahilingang ito,
ang ating buhay ay matatahimik, magkakaroon ng kapayapaan, at mabubuhay tayo ng marangal at mayroong banal na takot sa Diyos. At sabi sa verse 3, at ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Yan po ang panalangin nakakalugod sa Diyos. So, hindi lang panalangin para sa sarili. Hindi lang para sa panalangin sa iilan. Hindi lang panalangin para sa kailangan lang. Kundi panalangin para sa lahat at panalangin para sa lahat ng pangangailangan at sa lahat ng tao. Amen. Lahat ng tao may pangangailangan. At higit sa lahat dyan ay sila po ay makakilala, bumalik loob sa Diyos, at upang sila po ay maligtas at mabago ang buhay. Sa ganon, ang ating bayan, ang ating mga kababayan ay mapaglilingkuran po ng maayos at maranasan po natin talaga isang bayang pinagpala. Sa ngayon po, yan po ang utos sa atin ng Panginoon. Patuloy tayong manalangin, dumulog, i-request po natin sa Panginoon. Again, wag susukuan, kundi pusuan ho natin. Amen? So tayo po mananampalatayang asin at ilaw ng sanlibutan. Tayo po ay nasa ng Diyos na manalangin. Amen? So tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, pinapanalangin po namin, katulad ng sabi mo sa iyong salita, ang aming mga leader na nasa katungkulan ng aming mga leader sa gobyernong ito, Lord. Panalangin namin, Lord, ang pagkakasundo. Buksan mo ang isip at puso nila, Lord, na nandyan sila dahil sila, Lord, ay niluklok mo para mamuno, Lord, ng maayos, hindi nag-aaway-away, kundi nagkakasundo. At kung kailangan may pagpapakumbabaan, kung kailangan ay may pagkakasunduan, Lord, mamagitan kayo, our peacemaker, Lord. You are the Prince of Peace. And Lord, ikaw po ang Diyos na hustisya, you are the God of justice. Lord, ang mga anumang mga naging problema nila, Lord, tulungan mo po sila na ito po, Lord God, ay masolusyonan at maibigay po ang tama pong hustisya, Lord, sa mga aming mga leader na nagkakaproblema sa leadership nila. Sapagkat, Lord, ang bansang pinapanalangin ay iyo pong pagpapalain. Ipo mo po, Lord, ang aming presidente, ang aming vice president, ang aming mga senador, congressman, Lord, ang lahat po ng aming nasa panungkulan sa bawat probinsya, mga gobernador po namin, mayor, vice mayor, Lord, ang maging sa mga barangay captain namin, Lord, lahat ng mga naglilingkod, Lord, bigyan mo po sila ng banal na takot sa iyo. Dahil dito magsisimula ang panungkulan na kung saan ay nakalulugod at kung anong mabuti para sa lahat ng tao. Salamat po, O Diyos. Kami po, Panginoon, pagpalain mo bilang isang bansa, Lord. Bless our nation, heal our land, O God. Bless our people, Lord, ang aming bayan at ang aming mga kababayan, Lord. Ganon din po, Lord, yung mga may sakit, pagalingin mo po, Panginoon, palakasin. At yung mga hindi paligtas, Lord, iligtas mo po, Panginoon. Sila po yung magbukas ng kanilang puso at isip sa iyo, Lord. Tanggapin ka bilang Panginoon tagapagligtas. Maraming po salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng tao na sa iyo ay lalapit. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming po salamat. God bless. Bukas po uli.